Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia, shoutout kay Ika Pablo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Hindi naniwala si He Ching-feng sa sinabi ni Hilaw noon, dahil masyadong absurd ang kwento mula sa bibig ni Hilaw. Imposibleng madaling paniwalaan ito ng sinuman. Ngunit ngayon, nayanig ang posisyon ni Ching-feng, dahil nakita niya ang kakaibang lakas ng Aaron. Kahit na ito ay isang maliit na display lamang, natutunan din niya Ching-feng ang lakas ng Aaron. Mula sa lakas ni Aaron na hindi naaayon sa kanyang edad, kasama ang kwento ni Hilaw, kailangang pagdudahan ng mga tao ang pagiging tunay ng kwentong ito. Dahil kung hindi, paano magiging napakalakas ng Aaron? Lumuhad ka. Han 3,000 biglang isang lakas. Ang iba ay nataranta, lalo na ang mga tao sa ikatlong bulwagan, at ang ilang mga tao ay natawa pa. Si He Ching-feng ang Panginoon ng 3 bulwagan. Paano niya mapaluhod ang Panginoon ng 3 bulwagan? Ngunit ang susunod na eksena, ngunit kahit na ang lumang araw ay nakatitig sa malalaking mata. Napaluhod si He Ching-feng ng may putok, nang walang anumang palatandaan. Ito, anong nangyayari? Ang Panginoon ng 3 bulwagan ay lumuhad sa batang ito. Nang bumantong hininga ang karamihan, walang makakaintindi kung gaano siya nabigla na si Ching-feng. Dahil nang matapos lumuhad si Aaron, bigla siyang nakaramdam ng malakas na presyon, tulad ng 2 bundok sa kanyang mga balikat, na pinilit siyang lumuhad sa lupa, gaano man siya lumaban. Sa sandaling ito, siya Ching-feng ay sa wakas ay handang maniwala na si Aaron ay isang malakas na tao na nakaligtas 100 taon na ang nakalilipas, dahil ang ganitong uri ng lakas, lalo na ang secular, kahit ang apocalypse ay hindi maaaring umiral. Anong karapatan mong tanungin ako? Aaron tone na puno ng malamig na sabi. Pawis na pawis si He Ching-feng. Halos maubos na niya ang lakas niya para umiling. Kung tungkol sa pagsasalita, ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, dahil kapag ang kanyang hininga ay lumabas, siya ay nakahiga na lamang sa lupa. Lumuhad ka dito sa loob ng 1 araw. Huwag kang bumangon nang wala akong utos. With that, tumalikod si Han at umalis. Nang lumayo si Aaron, tuluyang nawala ang gravity ni Ching-feng. Gayunpaman, hindi pa rin siya nang ahas na tumayo, dahil hiniling siya ni Aaron na lumuhad sa 1 araw, at hindi siya nang ahas na matalo bawat minuto. Lumapit ang matandang Yi kay Ching-feng, bumantong hininga at sinabing, sa tingin mo ba ay pagtatawanan ko ang mga bagay na ito? Matagal ko nang nakita ang kanyang lakas. Panipi, I'm so happy to see that now. Sabi ni He Ching-feng na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi napigilan ng matandang Yi na mapangiti at sinabing, kung gusto mong sabihin na hindi ka masaya, dapat hindi totoo, ngunit hindi mo ako masisisi dito. Huminga ng malalim si He Ching-feng. Sa ilang mga paraan, talagang hiniling niya ito. Masasabi ba ni Ye Old ang mga salitang iyon, paano hahayaan ang isang tao na madaling maniwala muli? Hindi maniniwala si He Ching-feng sa walang katotohanan ng kwentong ito kung hindi niya talaga naramdaman ang lakas ng Aaron. Lumuhad ka, at magiging malaya ka sa 1 araw, ngunit natatakot ako na ang bagay na ito ay malapit ng kumalat sa apocalypse, sabi ni Yi. Ayaw mawalan ng mukha si He Ching-feng, ngunit hindi ito isang bagay na madali niyang mababago. Walang lumuhad. Si He Ching-feng ay walang lakas ng loob na gawin iyon. Panginoon ng templo, malayo na siya. Bumangon ka dali. Oo, ikaw ang pinuno ng 3 bulwagan. Paano ka nakaluhod palagi? Ang 3 bulwagan natin ay hindi mababawasan sa mga biro ng 4 na tarangkahan na iyon.
Ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay tumakbo kay Ching Feng at sinabing ang 4 na gate at 3 bulwagan ay palaging hindi nagkakasundo sa isa't isa sa mga nakaraang taon, at halos araw-araw ay sumiklab ang maliit na salungatan. Si He Ching Feng ang pinuno ng 3 bulwagan. Kapag lumabas na ang balita ng kanyang pagluhod, tiyak na matatawa ito. Siya nga pala, tiyak na tatawanan ng 4 na tarangkahan ang mga tao sa 3 bulwagan. Pero, kahit ganoon, gaano siya kalakas ng loob na bumangon si Ching Feng. Siya lang ang nakadama ng kapangyarihan ng Aaron, at siya lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang Aaron. Kung hindi mo pakikinggan ang utos, natatakot ako na ang buhay ng Panginoon ng 3 bulwagan ay hindi mailigtas. Ano ang problema ng pagkawala ng mukha o hindi? You go. Maghapon akong luluhod dito, sabi ni He Ching Feng. Maraming tao ang nagpakita ng nagulat na ekspresyon, siya Ching Feng ay makikinig sa utos ng isang maliit na bata, hindi niya talaga seseryosohin ang mga kwento ni Ilaw. Panginoon, paano ito gagana? Oo, ikaw ang Panginoon ng templo, ang maliit na batang iyon. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, nilinggan niya si Ching Feng at malamig na tumingin sa kanya, na humantong sa kanyang lalamunan. In the future, don't talk nonsense. If not, I can't save your lives. Natatakot ako na ang buong lakas ng apocalypse ay hindi magiging kalaban. Sabi ni He Ching Feng, ngayon lang ako nakaramdam ng matinding puwersa, halos masuffocate ako. Kung hindi, bakit sa tingin mo lumuhad ako ng walang dahilan? Nagpatuloy si He Ching Feng sa pagpapaliwanag. Panginoon ng templo, ang ibig mong sabihin ay totoo ang sinabi ng matandang Yi. Masyadong misteryoso. Ang isang tao 100 taon na ang nakalipas ay bata pa ngayon. Hindi ko alam kung totoo ito, ngunit ang kanyang lakas ay kakilakilabot. Mataimtim na sinabi ni He Ching Feng. Hindi nagtagal, kumalat sa buong apocalypse ang kwento ng pagluhod ni Ching Feng, na ikinagulat ng apocalypse. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng 3 bulwagan at isa sa 2 pinakamakapangyarihang tao sa buong apocalypse. Nagtataka ang lahat kung bakit siya lumuhad hanggang sa hindi sinasadyang may nadulas at may binanggit tungkol sa Aaron, kaya mas nasasabik ang apocalypse. Sa wala pang isang araw, halos lahat sa apocalypse ay alam ang pagkakaroon ng Aaron at ang Aaron ay isang malakas na tao na nakaligtas sa digmaan 100 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, nagkaroon ng walang katapusang daloy ng mga talakayan tungkol sa Aaron sa apocalypse, at halos lahat ay tinatalakay ang bagay na ito, at hindi sila nagsawa dito. Walang pakialam si Han Sanchen dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay kumakalat lamang sa apocalypse, at hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang pagkakakilanlan sa Cloud City. Matapos bumalik si Ilaw sa ika-4 na gate, binigyan ng Aaron si Ilaw ng isang banal na kastanyas. Ang matandang ito ay may ilang pasasalamat para sa Aaron bago ang kanyang muling pagsilang, kaya binigyan siya ng Aaron ng isang banal na kastanyas upang bayaran siya. Ano ito? Kinuha ng susunod na matandang lalaki ang banal na kastanyas at nagtanong na may pagtataka sa mukha. Ito ay tila isang ligaw na prutas na may maliwanag na pulang kulay. Sa pangkalahatan, kung mas maganda ang ligaw na prutas, mas nakakalason ito. Kaya ang matandang Yi ay hindi nang ahas na kainin ito ng basta-basta hanggang sa hindi niya alam kung ano iyon. Pwede ba kitang saktan? Tanong ni Aaron. Yi old subconsciously shook kanyang ulo, Han 3,000 at siya ay walang kawalang katarungan, natural ay hindi maaaring makapinsala sa kanya, at Yi lumang alam, kung Aaron ay nais na siya ay mamatay, direktang magsimula ay, hindi na kailangang gawin ito roundabout bagay. Hindi naman. Kung gusto mo akong mamatay, may mas madaling paraan, sabi ni Yi. Tumawa si Aaron at nagpatuloy, do you dare to eat? Nang marinig ito, inihagis ni Ilaw ang banal na kastanyas sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan, ninunguya ito at nilunok. Walang lasa, sabi ni Yi. Sobrang lason. Ibibigay ko sa'yo para lang malaman mo. Kung sakaling madatnan mo yan sa hinaharap, huwag mong kainin ng basta-basta. Hindi ko inaasahan na kakainin mo ito ng ganoon kadali. Ay dun, wala man lang pagkakataon na pigilan ito. Walang magawang sabi ni Han. Sobrang toxic. Agad na nagyelo ang ekspresyon ni Ilaw. Huli na para samo ka sa ganitong oras. Ikaw, hindi mo ako banibiro? Tanong ni Old Yi na may malungkot na mukha. Umiling-iling si Aaron, tinapik ang balikat ni Ilaw, at sinabing,
kapag umatake ang toxicity, kahit ako ay hindi ka makakaligtas. Hindi nito ako masisisi. Sa mga oras na ito, biglang naramdaman ni Hilaw ang pag-agos ng init sa kanyang tiyan, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng pag-aapoy ang daloy ng init, na lalong nagpagulo sa ekspresyon ni Hilaw. Shish Uzo, lumabas na ang lason. Pakiusap tulungan mo akong ye old florid Aaron para sa tulong. Umupo ka na at swertehin mo. Napakalason ng prutas na ito. Kahit ako hindi kita matutulungan. Kailangan kong maging maswerte, sabi ni Aaron. Ang susunod na matanda ay agad na nawalan ng pag-asa, pinagsisihan na siya ay kumilos ng masyadong desidido, kung hindi, ang mga salita ay hindi magiging ganitong uri ng wakas. Maghintay hanggang sa susunod na lumang cross-tuhod at umupo pagkatapos ng simula ng swerte, Aaron bibig lamang nagsiwalat ng isang bakas ng palihim ng ngiti. Umagang-umaga, madaling araw pa lang. Si Hilaw ay sumisipsip pa rin ng kapangyarihan ng Shengli, habang ang Aaron ay umalis sa 4 na gate at pumunta sa Shimen. Nariyan ang hinalinhan ni Ivory, si Fu Yao, na may kakayahan ding palakasin muli si Ivory. Gayunpaman, hindi nilayon ng Aaron na alisin ang kapangyarihan ni Fu Yao sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, bata pa si Ivory, at nag-aalala si Aaron na ang kanyang katawan na hindi pa ganap na nabuo, ay hindi kayang tanggapin ang kapangyarihan ni Fu Yao. Nakatayo lang sa harap ng tarangkahang bato, tahimik na naghihintay sa pagsikat ng araw sa silangan. Pagkatapos ay pumunta si Aaron sa lugar na ipinagbabawal ng Apocalypse, kung saan matatagpuan ang tunnel ng oras. Ang Time and Space Tunnel ay kadalasang binabantayan ng Top 10 of Apocalypse, kaya kapag si Han Sanya, isang estranghero, ay lumitaw dito, agad nitong pinupukaw ang mataas na pagbabantay ng Top 10 of Apocalypse. Ang gawain ng nangungunang 10 ay hindi pahintulutan ang sinuman na lumapit sa ipinagbabawal na lugar maliban kay Yilaw at Xia Qingfeng, upang maiwasan ang pagkalat ng mga bagay tungkol sa tunnel ng oras at espasyo, na nagdudulot ng labis na sekular na pagkabigla. Lumabas ka na. Mahinang sinabi ni Aaron na napansin na niya ang nakatagong hininga ng nangungunang 10 eksperto. Bukod dito, ang 10 taong ito ay may napakalakas na puot sa kanya. Ang Aaron ay ayaw makipaglaban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga nangungunang malalakas na lalaki ng Apocalypse. Kung sila ay nasaktan, sila ay hamina sa kapangyarihan ng Apocalypse. Sino ka? Ang isa sa kanila ay lumabas at nakilala si Aaron, habang ang iba ay patuloy na naghihintay sa dilim. I just came to have a look. Don't be too nervous. As for my identity, Mr. Yi will explain it to you. Sabi ni Aaron. Ang buong Apocalypse ay tinatalakay ang Aaron, ngunit ang nangungunang 10 sa ipinagbabawal na lugar ay isang exception, dahil si Hilaw at Xia Qingfeng lamang ang maaaring lumitaw dito. Nakaluhod pa rin si He Qingfeng, at sinisipsip ni Hilaw ang kapangyarihan ni Shengli, kaya hindi niya madala ang balita sa ipinagbabawal na lugar. Tingnan mo, nanlamig ang lalaki at sinabing, alam mo ba kung saan ito? Maaari ba itong isang bagay na maaari mong tingnan? Syempre alam ko kung saan yun. Para sa akin, sinadya lang ulit. Sabi ni Aaron, muling bisitahin ang iyong bayan. Ang 4 na salitang ito ay nagpatawa sa malakas na lalaki. Mahigit 10 taon na siyang namamahala sa pagbabantay sa ipinagbabawal na lugar, at ang edad ni Aaron ay tila mga kabataan pa lamang. Kung nakapunta na siya dito, ilang taon na. Ito ay ganap na imposible. Bukod kay Yilaw at He Qingfeng, gustong malaman ng ibang tao ang sikreto ng ipinagbabawal na lugar, kaya maaari lamang silang maging malakas na tagapag-alaga ng ipinagbabawal na lugar. Paano ito magagawa ng isang maliit na bata? Mga bata, ipinapayo ko sa inyo na umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaari lang akong maging bastos sa iyo. Papatayin ng walang awa ang mga makapasok sa ipinagbabawal na lugar. Pagbabanta ng lalaki, bumantong hininga si Aaron. Gusto lang niyang makita kung ano ang pinagkaiba ng time tunnel pagkatapos ng muling pagsilang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya ito magagawa kung wala si Hilaw. At saka, ayaw makipag-away ni Han Sanchen sa kanila. Total, ito ang pinakamalaking lihim na itinago ng Apocalypse, lalaban sila ng kamatayan kung may laban, dapat sila ang nasugatan, kung ganoon, ayoko nang masaktan, tapusin ang sinasabi, pagkatapos ay lumiko upang maghanda sa pag-alis. Ngunit ang kanyang mga salita,
Ngunit naaakit ang kawalang kasiyahan ng iba pang malalakas na tao sa dilim. Ayokong masaktan ka. Isang insulto sa top 10 kung sasabihin ng isang maliit na bata na, gusto mong pumunta. Sunod-sunod na lumitaw ang napakalakas at pinalibutan ang Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.